pinakasikat dati, nagpapababa ng blood pressure. Ang ginagawa niya, pinaparpis niya yung dugo natin. Mas maganda ang blood flow. Pag mas maganda ang blood flow, iwas ang stroke, heart attack, tsaka sakit sa kidney. Pero isa lang ang problema. Pag pinapainom ka ng gamot ng doktor mo na sabihin mo sa doktor, may mga pa, chichu na, kinakain lang, di ba? Para bumaba ang blood pressure. Mali daw pala yun. Anong dapat, Doc? Sayang, kasi bakit? Dahil kailangan yung cloves, lalagyan mo sa Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan ulit natin ang isang pagkain na tinuturing na superfood. I know mahilig po kayo sa mga yan kasi sa mga past episodes namin nakikita namin sobrang excited kayo sa mga bagay katulad ng turmeric pala sabi ni Doc, malunggay, chia seeds. So ngayong week na to pag-usapan naman natin ang isang pagkain na marami tayong fan nito. Actually, masarap kasi siya. At yun ay walang iba kundi bawang. collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, tama na ako. Straightforward tayo ulit, Doc. Ang bawang, bakit po ba maganda ito? Grabe, yung nire-research ko yung bawang, sobrang daming benefit. More than 10 ang benefits niya. Number 1, ang bawang, mababa ang calorie niya. So, di nakaka-chubby, no? Tapos, ito ay sobrang daming nutrition. Isa na to is manganese. Yung manganese nagpo-produce ng superoxide dismutase na nakakatulong sa paglaban ng cancer, panlaban ng virus, bacteria. Tapos, nakakatulong pa sa paggagawa ng glutathione. Tapos, may vitamin B6 para sa ugat-ugat natin, mga ipit-ipit na ugat. Maganda siya sa vitamin C na alam natin na nakakagawa ng collagen. Selenium, fiber sa ating stomach. Pag maganda yung stomach natin, maganda ang ating katawan. Yes. Gut health, di ba po, Doc? Yes po. Kumbaga yung balanse ng mga good at bad bacteria sa tiyan. So, ang dami nun, Doc. Yes. Kumbaga, mula sa minerals, vitamins, Yan. tulong sa microbes sa tiyan mo, Yan. super dami. Yes, coach. Na-mention nyo, Doc, 10. Pwede nyo po bang i-share sa amin yung mga yon? Yes, coach. Number 2, ang pinakasikat dati, habang nag-aaral kami, nagpapababa ng blood pressure. Yun. Yun. Oo. So, bakit? Ang blood pressure kasi, number 1, hidden disease na yon. Okay? Pangalawa, dahil sa blood pressure, ang dami nating sakit. Stroke. Ang studies have shown, pag mas pataas ang blood pressure mo palagi, mas mabilis ka mag-stroke. Yung aneurysm. Correct. Tapos, yung heart problem, yung kidney disease, yung chronic kidney disease na leading to dialysis. Lahat ito ay dahil sa blood pressure. Ngayon, merong isang bawang na nakakatulong sa pagbababa ng blood pressure, napakaganda. And na-mention nyo dati, Doc, pag yung yung stroke tsaka heart disease, obvious yun, di ba? Sabi nyo, pag malakas yung buga ng blood pressure, pwedeng yung mga plaque bumarabara, Yes. yun na yung... Kasi nai-injure kasi yung lining. Oho. So, nagbabarado-barado. Yeah. Pero ang isang nakakatakot yung sinabi, sisirain niya yung kidneys mo unti-unti, di ba? Yes, Doc? coach. Kasi circulation yan eh. So, kung anong nangyari sa utak, mangyayari sa puso or sa kidney. Yun. So, i-manage ang blood pressure. Siyempre,
Hindi natin sinasabing 'wag niyong i-take ang medication niyo, lalo na kung prescribe ng doktor. Yes. Pero ito nakakatulong ho 'no? Yes, kasi ito, ang ginagawa kasi, meron kasing angiotensin 2. Hmm. Ito yung nagpapa-contract ng muscles. Hmm. Ang ginagawa ng bawang, pinapabawas niya yung production ng angiotensin 2 para magluwag ang blood pressure. Mm. So, kapag lumuwag yung daloy ng dugo, dahan-dahan bababa ang blood pressure natin. Okay. Tapos kung maganda na yung blood pressure natin, yung lining, ang bawang ay nagtutulong din sa pagpo-produce ng nitric oxide. Ang nitric oxide, yan ang nagpapa-vasodilate ng puso at mga circulation. Kapag nag-vasodilate yun, maganda sa ating puso, maganda sa kidneys, bababa ang blood pressure, at maganda rin sa lalaki natin. Yun. Bayang mangilyo. So eto, vasodilate medyo mabigat na term 'yon lalo na sa mga hindi doktor na kagaya natin. Tama po ba ang hula ko Doc na ibig sabihin yung mga ugat-ugat mo, mas luluwag? Yun, lalaki, yan. Okay. Ayon sa study nga 'no, dahil sa pagkakain ng bawang, 16 to 40% mas mababa ang eksperyensya ng mga cardiovascular events, yung mga heart attack, stroke, yun mas mababa ng 16 to 40% sa pagkakain ng bawang. Medyo malaki 'yun Doc. Yes, coach. Tapos may mga iba nagsasabi pa nga, nagiging parang kumpara siya sa gamot. Hmm. Na 'pag daily intake, siyempre mabagal ang umpisa ng bawang, Pero 'pag araw-araw 'yan, dahan-dahan, dahan-dahan, baka maabutan pa nga niya yung gamot, ang bisa ng gamot na mas mababa ang side effect. Gamot sa blood Blood pressure, yes. ang lakas pala nito. Gano'n katanda. Oo. Opo. Then pangatlo, yung 'di ba, tayo kahit tayong cholesterol, mga sugar, so nagkakaroon ng sugat sa circulation, nagbabarado, cholesterol, calcium build-up, atherosclerosis. So ito, nagpapabawas ng blood clotting or ang ginagawa niya, pinaparpis niya yung dugo natin. Mas maganda ang blood flow. 'Pag mas maganda ang blood flow, iwas ang stroke, heart attack, tsaka sakit sa kidney. Okay. Pero isa lang ang problema. Hmm. 'Pag medyo malabnaw ang dugo mo or 'pag pinapainom ka ng gamot ng doktor mo na pampalabnaw ng dugo, sabihin mo sa doktor, "Uy Dok, kakain ako ng bawang." Baka yung gagawin nila, babawasan nila ang dosage ng gamot para hindi ka naman magdugo, yun ang problema. So yung parang hemophilia ba ang mangyayari nun Doc? Hindi naman? Hindi naman, nakakatulong lang, parang uminom ka ng aspirin o clopidogrel, lalabnaw ang dugo mo. Ngayon kumain ka pa ng bawang, mas malabnaw pa, mas ayaw natin. Okay. Yun So, lang. hindi rin masama yung sobrang labnaw ng dugo? Masama 'pag sobrang labnaw. Ay, sorry, masama ang sobrang labnaw. Yun dato. Pang-apat, nagpapaganda ng kolesterol. Yun, ang hirap pa namang pababain yan Doc. Yes, coach. Mm. So, 'pag mababa ang kolesterol, mas mababa ang ibang heart problem, cardiovascular problem. So, ang sinasabi nila, yung LDL, yung bad cholesterol din ang Yes. pinapababa. Usually mga 10%. 10%. 10%. Significant yan Doc. Significant. Oo. Yes. Then, number 5, ito yung pinakaimportante, marami siyang phytonutrients. Parang naririnig ko yan sa commercial ng pinya. Phytochemicals, yung mga ganyan. Phytochemicals, Oo. phytonutrients. Ang pinakamaganda ng bawang ay yung allicin. Yung allicin, Alisin. allicin. Galing siya sa aliin. Ganito, ang pagkain daw ng bawang, 'di ba yung hinati mo, tinanggal mo lahat, tapos may maraming mga cloves ang tawag, yung pira-piraso. Ayun, yung pira-piraso, kakain tayo isa o dalawa, may mga iba, chew-chew na, kinakain lang, 'di ba? Para bumaba ang blood pressure. Mali daw pala yun. Anong dapat Doc? Sayang, kasi bakit? Dahil kailangan yung cloves lalagyan mo sa glass, okay? Dudurugin mo muna. Okay. Then hintayin mo muna ng 10 to 15 minutes. Kasi yung 10 to 15 minutes yan, yung enzyme na alliinase, kasi galing siya meron siyang aliin, tapos nagkaroon ng alliinase na enzyme na idudurog niya para maging allicin. Yung allicin yan ang pinakamagandang compound ng bawang. Pagka hindi mo inintay na 10 to 15 minutes yan, ang mangyayari, sayang yung benefit ng allicin. Okay. So, durugin mo muna, Yes. hintay kang 10 to 15 minutes, Yes. tapos dun mo kainin para Yes. mas swabe yung nutrition. Yes. Yung kaninang pinag-usapan natin, yung pampababa ng blood pressure, yung magpapababa ng cholesterol, dahil sa allicin. Yun. Tandaan nyo yan super halaga. Kasi marami sa atin, ninunguya lang natin ng basta-basta yung mga bawang. May technique pala para mas maganda siya. Alam niyo ba, na habang tumatanda tayo,
mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3, all in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Pang-anim, ito naman ay antimicrobial and antifungal. So, studies have shown na pag kumakain sila ng mga garlic at bawang, mas bawas ang simptomas na ubo-sipon at mas nakakapasok siya sa trabaho kaagad or sa eskwelahan. Okay. So, yung mga gustong lumiban, huwag kang magbabawang masyado para may excuse ka na daw. Yes. Kasi bakit daw? Kasi yung ginagawa niya, binabawasan niya yung virus para mag-replicate sa loob ng cells. So, pinapabagal niya. So, wala na. Kung hindi nakapag-replicate, mamamatay na lang yung virus. Tama daw. Number 7, yung pinakagusto natin, antioxidant. So, pag antioxidant, anti-free radical. Pag anti-free radicals, anti-inflammation. So, buong katawan yun. Yung ayaw mong tumanda ang skin mo, yun. Ito yung garlic, yung bawang, maganda to at sa antioxidant. So, maganda to sa anti-cancer at pinakamaganda, nagpapabawas ng fatty liver. Yun ang Uy. pinakamaganda. Yes. Hirap na hirap ang marami nating kababayan na tanggalin yan, Dok. Yes. Ito rin nagtutulong siya sa paggagawa ng glutathione. Isa pa siyang antioxidant at Tama. puputi pa tayo. Oo. Yeah? Then, pag marami, ha? Okay. Mm. Then, nakakatulong to sa pagbabawas ng free radicals sa brain, kaya nga nakakabawas ng Alzheimer's. Ang daming may problema na daw. Yes, Oo. mga dementia. Mm. Then, yung sa buong katawan, name it, protection niya. So, like super ganda in terms of keeping away all the bad stuff, no? Dok? Yes, yung mga free radicals, Oo. inflammation. Kung napanood niyo po yung mga past episodes namin tungkol sa mga free radicals na yan yung sinasabi ni Doc na mga pumapasok sa katawan na nanggugulo. Kumbaga, and yung antioxidant, ang kabaliktaran nila, sila yung nagpapacify sa mga to. So, balikan nyo yung mga episodes namin dyan. Marami kayong matututunan. Isa pa sa liver. Yung liver kasi, pag uminom tayo ng paracetamol, Oo. di ba, para sa atin safe yun. Pero pag may fatty liver ka, hindi siya safe. Kung may problema ka sa liver, hindi siya safe. Toxic siya sa liver, hindi siya toxic sa kidney. Okay. So, mas maganda na kumain konti rin na mga yung bawang para i-detoxify yung paracetamol. Okay. At kung may fatty liver ka, at tumataas ang SGPT, SGOT mo, nagpapabawas ng enzymes ng SGPT, SGOT sa katawan. Ang na-mention nyo dati, Doc, pag lumala yung sira ng liver, yung cirrhosis, yun pwede Yun, ikutin, di ba? Eksakto. So, pag may cirrhosis, liver transplant ang bagsak natin. Hindi na gagaling yun. Naku, patay tayo dun. Yes. Then, pangwalo, syempre, dahil doon, hahaba ang buhay natin. Lalo na, kuwari, pag ubusipon mo, nabawasan ng araw ng ubusipon natin, lalo na sa mga matatanda, very big factor yan eh. Ubusipon lang na nagiging pneumonia, na hospital, yun ang ayaw natin. Tapos, yung mga antioxidant effect niya, nababawasan. Kaya nga, humahaba ang buhay natin. Kapag kumakain tayo ng bawang lang. Yun. Number 9, gusto mong lumakas ang sigla ng ating katawan. Ang bawang ay nagpapa-increase ng performance ng ating katawan. Yun ang maganda. So, yung mga gustong mga manlalaro ng basketball player, kumain ng natural steroid, parang gano'n. Doc, na-mention nyo, exercise ang isa sa mga best things na pwede mong gawin para sa sarili mo. So, Yes, coach. balak mong running journey or Yes. mag-weights. So, pag nag-ano ka ng bawang, nag-take ka ng bawang, makakatulong rin to. Enhancer po kasi siya. Oo. Then, number 10, yung mga heavy metals, yung mga, di ba, ang daming heavy metals ngayon sa mga, hindi mo alam, sa tubig mo, merong heavy metals, Yes, that. Ito nakakatulong sa pagde-detoxify. Mura pa.
Kasi yung mga detoxify, yung mga ang mamahal din 'pag iinom ka, ang sobrang mahal nun. Pati mga injection na pagpapa-detoxify, ito ay nakakatulong sa heavy metal toxicity. And na-mention niyo dati even minsan sa kinakain natin mga isda-isda, minsan may lead or kung ano man yang mga 'di ba, Doc? Eksakto. Hmm. Ito nakakatulong sa lead, Hmm. to protect sa mga blood vessels natin, saka mga vital organs natin. Kaya nga napakaganda 'to. Kung ayaw ninyo, isama niyo sa pagkain, kaso lang mas mababa ang potency niya kapag niluto. Hmm. Bonus, siyempre yung 'pag may osteoporosis, bone health, maganda siya kasi 'di ba, yung mga free radicals, oxidative stress, nakaka-stress sa buto natin, Oo. kaya naging osteoporosis. Ito nakakatulong sa buto natin para mabawasan ang osteoporosis. And kung hindi niyo napanood yung episode namin about osteoporosis, yan yung sinasabi ni Doc na parang nagiging brittle ho ano, Doc, yung Parang ampaw. and magiging siyang kumbaga prone sa injury 'pag gano'n ho, 'di ba? So, Doc, eto, I'm sure marami sa inyo, baka hindi na nga kailangan kumbinsihin kumain ng bawang kasi masarap, kakainin niyo regardless, eh. Pero ang tanong ko siguro, Doc, meron bang mga paraan ng pagluluto ng bawang na mas mape-preserve yung nutrition kaysa sa iba? Ano po ba yung best way para i-consume siya? Ayun, so best way sana, durugin lang at wait 10 to 15 minutes para maraming alisin, para sa good health benefits, then inumin na lang, kainin na lang. Pero may mga iba ayaw naman sa bawang. May mga iba Oo. malakas kasi sobra. So puwede kang maglagay ng konting honey or konting lemon para maging hindi ganyan kaanghang, na hindi ganyan kalakas ang pagdating. So that's number 1. 'Pag hindi pa rin talaga kaya or may mga iba merong, gastric irritation, ayaw nila, mas sinisikmura, puwede niyong gawin after meals or puwedeng iluto rin. Pero yung pagluluto natin kailangan sana, sauté-sauté lang, less than 60 degrees Celsius sana. Kasi 'pag mas mataas ang init, yung enzymes saka yung health benefit nun mas mapabawas. Pero okey lang din kaysa sa wala. Kaysa sa wala. Yes, yes. Pero kung if you had to choose the best way, yung raw na iniwan mo munang 10 to 15 minutes, Yes, 'di ba, coach. Doc? Yes, coach. Okay. And gisa, okay lang, pero hindi kasing bisa. Yun, yes, coach. Then yung side effects. So side effects, yung stomach pain, may stomach pain. Tapos siyempre yung blood thinner, medyo ingat lang tayo baka uminom ka ng gamot na, blood thinner din, sabihin niyo sa doktor. Then, pinakahuli, walang tatabi sa'yo kasi bad breath daw. Yun lang. So, dapat may bawon lagi kahit chewing gum lang or ano, yung sugar-free ideally na chewing gum, 'di ba, Doc? O kaya mouthwash. Yes, coach. Pero lalayuan ka naman ng mga aswang kung ano, nandun ka sa lugar na medyo liblib. So, okay din. Yes, coach. Ayun po, super dami, super sarap. Well, at least for me. Alam ko hindi siya para sa lahat, pero tingin ko minority lang yung mga taong ayaw sa bawang, eh. Halos lahat ng kilala ko natutuwa sa bawang lalo na kung kasama yung mga paborito nilang pagkain. Yun nga lang marami sa mga yun prinito yata, eh. Yes, yes. So, hinay-hinay kayo dun. Ang best use ng bawang sabi nga ni Doc, eh, ano siya, para siyang supplement almost, eh, 'no, Doc? 'Pag dinurog mo tapos kinain mo. Daily, okay lang yan, Doc? Daily, Daily. 1 to 2 cloves. 1 to 2 cloves. So, yung parang pisngi niyang gano'n, Yes, oo. yes. Oh, yun, 1 to 2 cloves daily, okay na okay para sa health niyo, sabi ni Doc. Anyway, kayo, mahilig ba kayo sa bawang? May mga tanong ba kayo? Post lang sa comments. I mean, sinisikap namin lahat masagot namin, pero minsan siyempre super busy ni Doc, hindi lahat matutugunan, but we try our best. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, at magsipilyo pagkatapos kumain ng bawang. Bye-bye!